namin ng ganito. Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Abangan this Saturday. Balikan ang pagbabalik Pinas ng Wherever You Will Go Hitmakers matapos ang halos isang dekada. At kilig moments sa Clarabelle fan meeting ng Thai GL Stars sa Sinabaybel at Pangji. Alas 12 ng tanghali dito lang sa DZRH TV. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH
DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Fulfilling kasi isa sa mga dream come true ko yan matapos yung pinakamahabang race, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong Southeast Asia. Doon sa pagtakbo ko na
nahanap yung outlet ko na para ilabas yung kung ano man yung nararamdaman ko. So sabi ko, yung pagtakbo, yung nararamdaman ko na sakit dito, yung hirap, wala lang naman to sa ginawa ng anak ko para sa akin. Hi guys, I'm Jerich Dehamco, an ultramarathon finisher. Abangan nyo ang aking exclusive interview dito lang sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Abangan this Saturday. Balikan ang pagbabalik Pinas ng Wherever You Will Go Hitmakers matapos ang halos isang dekada. At kilig moments sa Clarabelle fan meeting ng Thai GL Stars na sina Babel at Kang G. Alas 12 ng tanghali dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi,
mas pinalakas at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience. The news that you are following will be yours tonight. Hatid ng DZRH TNT. Tomorrow's News Tonight. Mga balitang binabantayan, mga balitang ayaw tigilan ng intriga, mga balitang patuloy ang pagbabago. Malalaman na tonight with Ray Sibayan, Kisses Habson, TNT. Tomorrow's News Tonight. TNT. Tomorrow's News Tonight. TNT. Tomorrow's News Tonight. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao. Sa ating pong Tomorrow's News Tonight. Ngayon po kami ito mga kaibigan ng Biyernes, March 6, 2026. Sa ating pong headlines, hindi lang big time, no? Mega na, super pa. Mega big time oil price increase sasanda po sa susunod na linggo. Fuel hoarding, matinding babantayan ng DOE, DILG at PNP. Pagtaas naman sa singil sa kuryente, sunod na mga asahan ay naman sa ERC. Giyera sa gitnang silangan, posibleng tumagal pa ng 1 hanggang 2 buwan ayon sa DFA. Ganon. 18 nagpakilala ng umunay dating Marines at sinasabing bagman ni Zaldico pinasubpena ng NBI. Pagliliti sa kasong graft laban kay dating Senador Bong Revilla, itinakda ng Sandigan Bayan sa April 7. 2 katao naman na aresto sa pagbebenta ng isang 5 araw na gulang na baby sa San Pedro, Laguna. Sa TNT Global News, Indonesia magpapatupad ng age limit sa social media para sa mga bata. Abay, dapat lang. Sana pati sa Pilipinas. Samantala naman, TNT Sports, Signal Super Spikers, huwagi kontra Zeus Coffee sa PVLL All-Filipino Conference 2026. At sa TNT Showbiz, babala sa mga mahilig magpa-beauty. Andrea Del Rosario, sumailalim sa operasyon dahil sa false eyelashes. Ano ba yung eyelashes? False, yung pilik mata. Pati nga yung pilik mata mo. Hindi, totoo yan. Totoo ba yan? Di ba iba nilalagyan pa na extension? Yun na nga yun. Ayun ba yun? Yun, yung mga nag-extension. Talaga. Abay, ang ganda-ganda na ni Miss Andrea Del Rosario ha? Kailangan pa siyang magpalagay ng eyelashes. Dagdag beauty.
TNT Tomorrow's News Tonight. Inyo po mga lingkod, si Naray Sibayan. At Kisas Habson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ito na. Ako po. Sana naman huwag magpapanik yung mga motorista, ha. Hinay-hinay lang. Saka dapat ngayon pa lang medyo kapag maluwag-luwag naman ang inyong bulsa at malalim-lalim ang inyong bulsa, pwede na kayo magpakarga ng gasolina, no, ha. Nanganganib hong tumaas ang hanggang sa 18 piso bawat litro ang halaga ng diesel sa susunod na linggo. Bate po sa 4 na araw na trading sa world market, posible manong 8 pesos per liter naman ang pagtaas sa presyo ng gasolina at 33 pesos per liter sa kerosene. Gayunman, meron nga pong ngayong araw na ito pang natitira sa kalakalan na maaaring maging dahilan para mabagong presyo. Magkano kaya, no? Kasi natapos na yung trading ngayon, ano na kaya? Nagbago kaya tong forecast na to, ano, ha? Wag naman sanang tumaas pa. Oo, kasi kahapon, kagabi, 15 pesos. Nadagdagan na 3 piso sa diesel. Ayan. Pero ang binabagit ho rito ng ating gobyerno, abay baka raw uutay-utayin. Bakit baka? Bakit baka? Akala ko ba nag-meeting na sila? Di ba? Well, tingnan natin. Hindi, kasi ang gagawin nga rito, kung magkano. Yan. Siguro, i-determine na lang kung magkano yung utay-utay na yan. At saka yung gap. Oo. Pero, interval kung kailan kahit yung... ano pang gawin yung utay-utay, ganun pa rin yun. Ha? Ay, kasjaymot lang. Sabi ng mga Ilocano, apaw, nangatumot, gasolina, apaw. Samantala, tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na handa ang pamahalaan sa inaasahang malakihang pagtaas sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo, bunsod ng tensyon sa Middle East. Sa inilabas na video message, sinabi ng Pangulo na ipinag-utos na niya ang mabilis na paglalabas ng fuel subsidies at cash transfers para sa mga apektadong sektor. Kasabay nito'y nakikipag-ugnayan ang Malacanang sa Kongreso para sa otoridad na tapyasan ng excise tax sa langis. Oras na lumagpas sa $80 per barrel ang presyo ng crude oil. Dagdag pa ng Pangulo, isinusulong din niya na maamyandahan sa ang Biofuel Act of 2006 upang payagan ang paggamit ng mas murang bioethanol bilang alternatibo para mapababa ang presyo ng gasolina sa ating bansa. Dahil sa kaguluhang ito, naapektuhan ang pagdaan ng mga barkong nagdadala ng langis sa Strait of Hormuz, isa sa pinakamahalagang daanan ng langis sa buong mundo. Kapag nagkaroon ng problema sa daanang ito, naapektuhan ang supply ng langis at tumataas ang presyo nito sa buong mundo, hindi lamang dito sa Pilipinas. Sa susunod na linggo, inaasahan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Tinatayang tataas ang presyo ng gasolina ng 7.48 pesos kada litro, diesel ng 17.28 pesos at kerosene ng 32.35 na piso. Malinaw sa atin ang tanong ng maraming Pilipino ngayon, ano ang gagawin ng pamahalaan? Naghahanda na po tayo. Siguro naman, Mr. President, Apo Presidente, siguro in the meantime, isuspend muna yung excise tax sa fuel. Sa kapag-aralan na rin po natin na i-abolish na yung oil deregulation law. Gawin ng regulated, ha? Kasi hindi naman nagko-compete yung mga oil companies eh. Kung mag-announce sila, ganun pa rin, pare-pareho lang. Sabi ko nga kanina mabuti pa ang Pangulo, sinabi niya na handa na sila. Handa na ang pamahalaan para sa malakihang dagdag. Pero ang mga Pilipino, common tao, hindi pa handa eh. Hindi nga Sakit siguro pinaghahandaan na magawa ng paraan. Magawa ng paraan. Pero dapat yung excise tax na yan sa fuel ay suspend muna. In the meantime ha? Mukhang tatagal pa kasing gera. Talaga naman tong si President Trump. Gusto pang patagalin. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, inanunsyo naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pansamantalang pagpapatupad ng 4-day work week sa ilang piling tanggapan sa ilalim po ng sangay na ehekutibo simula Lunes, March 9. Sa kanyang video message, sinabi ng Pangulo na bagay daw po ito na hakbang ng pamahalaan para makatipid sa enerhiya at reserba sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Simula sa Lunes, 9 ng Marso,
pansamantala nating ipapatupad ang 4-day work week sa ilang tanggapan ng ehekutibo. Hindi kabilang dito ang mga nagbibigay ng emergency o pangunahing serbisyo gaya ng mga pulis, bumbero at mga tanggapan na nagbibigay ng frontline services sa publiko. Bukod sa pinaikling work week, inatasan din ng Pangulo ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na magbawas daw po ng 10 hanggang 20% sa kanilang konsumo ng kuryente habang pansamantala ring ipinagbabawal ang mga non-essential na biyahe at aktibidad na maaari namang isagawa via online. Parito, inaatasan ko ang lahat ng ahensya ng ating pamahalaan na magtipid at magbawas ng 10 hanggang 20% sa konsumo ng kuryente at gastos sa petrolyo. Pansamantala ring ipinagbabawal ang mga biyahe at aktibidad ng pamahalaan na hindi naman kinakailangan gaya ng mga study tour, team building activities o mga meeting na maaari namang gawing online. Muli ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, muli namang isinusulong ni MMDA General Manager Nicolas Torre III ang active transport, partikular ang pagbabike o yung tinatawag na bike to work bilang bahagi ng solusyon sa posibleng krisis pang-ekonomiya dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Sa isang pahayag, sinabi ni Torre na hindi lamang nito napapababa ang konsumo sa langis, napaluluwag din ito ang daloy ng trapiko. Para sa dating general, ang pinakamatalinong biyahe kapag mahal ang gasolina ay ang hindi gumagamit ng gasolina. Sa hiwalay na statement na inilabas kahapon, isa sa mga itinuturing na long-term plans ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev sa panahon na ito na may krisis sa petrolyo ay ang pagpopromote ng active transport. GM Torres, sir, pangunahan na po ninyo. Ayun ni Chairman Don Artes at lahat po ng mga kalihim ng pamahalaan magsipag bike to work na, ha? Abay, magpapakitang gilas na rin dyan actually na lagi naman nagbabike to work, ano ha? Alam mo bang si Senador JB Ercito? Nagbabike to work yan, ha? Oo. Kapag nag-host siya ng programa dito tuwing Sabado, nagbibisikleta yan. Oo. Yan, abay, gayahin na po natin yung mga nagbabike to work. Kaya lang, init-init ng panahon ngayon. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, tiniyag po ng Department of Transportation na irerekomenda nito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang pamahagi ng fuel subsidy sa public utility vehicle drivers. Ito po sa inaasang patuloy na pagtaas sa presyo ng petrolyo, bunsod po ng tumitinding sagupaan sa gitnang silangan. Sa Senate hearing, sinabi ni DOTR Assistant Secretary Joscoro Reyes na irerekomenda nila kay Pangulong BBM na gamitin ang President's Contingency Fund para daw po maayudahan ng mga apektadong driver. Sinangayunan po ng DOTR ang naunang suwestyon ni Senador Sherwin Gatchalian na gamitin ang contingency fund ng Pangulo at agad nila itong irerekomenda kay Pangulong BBM. Sa panig naman ni Senador Gatchalian, ang fuel subsidy program ay dinisenyo para magsilbing shock absorber para sa mga drivers sa mga panahon na mataas ang presyo ng krudo. Nakipagsanib puwersa naman ang Department of Energy sa DILG at PNP para masawata ang anumang fuel product hoarding habang nasa krisis ngayon sa Middle East. Una rito ay nakatanggap ng mga report ang DOE mula sa kanilang field office sa Luzon at Mindanao ng mga illegal na gawain tungkol sa supply ng petrolyo at manipulasyon sa presyo. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, hindi ito maaaring palagpasin dahil malinaw ito na pagsasamantala sa sitwasyon na ang tatamaan naman ay mga Pinoy consumer. Bunsod nito ay sinumang individual na napatunayang lumabag sa Republic Act 7581 o Price Act ay papatawan ng multa, pagkakakulong at tuluyang pagbasura sa benta nilang mga produkto. TNT Tomorrow's News Tonight. Pinangangamba naman ng Department of Agriculture na posibleng maapektuhan ng mga petroleum-based fertilizer sa bansa.
Ito po'y matapos namang sabihin ng Department of Foreign Affairs na baka tumagal pa ng 4 na linggo ang tensyon sa gitnang silangan. Sa panempo ng balansyado sa DZRH, sinabi ni DA Assistant Secretary Arnel de Mesa na ganito ang nangyari noon sa tensyon sa Ukraine. Malamang na unang maapektuhan sa atin yung ating fertilizer kasi yung ating fertilizer ay fuel-based saka natural gas-based. Kung ang mangyari niyan, kung magmamahal yan sobra, una, pwede bumaba yung productivity dahil magbabawas ng gastusin, magbabawas ng gamit ng fertilizer. Or i-maintain nila yung kanilang level ng usage ng fertilizer. Pero tataas naman yung kanilang gastusin, liliit yung kanilang kita. Yan po mga kaibigan, si DA Assistant Secretary Arnel de Mesa. Samantala, eto pa. Inamin po ng Energy Regulatory Commission na hindi maiiwasan ang pagtaas naman ng halaga ng kuryente sa harap ng bakbakan sa gitnang silangan. Ayon sa ERC, inaasahan na po ang increase dahil sa pagsipa ng global crude prices. Ipinahayag po ng ahensya na batay din sa projection ng Independent Electricity Market Operator of the Philippines na pipinto ang pag-angat ng halaga ng wholesale electricity spot market o WESM. Paliwanag ng ERC, bukod sa langis, nagbabadyang gumalaw ang halaga ng uling at liquefied natural gas sa pandaigdigang pamilihan. Dahil sa increase sa fuel costs, itutulak pataas ang presyo sa WESM na ipapasa sa mga generators hanggang sa mga consumer ng kuryente. Ready mo na yung gasera. Diba? Ano Pwede. pa? Patang sama naman ang mukha. Kasi meron ding ano yun eh. Hindi naman tayo nagsimula sa gasera. Pero may mahal lang kerosene eh. Ha? Lalagyan mo yung gas eh. Gas nga. Yun nga lang. O 28 pesos per kilo ang madadagdag. Magsiga na lang sa bakura. Yun nga eh. Kalaban mo naman dyan, kapitbahay. Oo. Baka saka delikado rin sa sunog. Yes. Ay, sus, apo niya mata. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, bantay sarado naman ng Department of Agriculture ang presyo ng mga bilihin sa merkado. Sa gitna ng inflation na bunsod ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon po kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., inaalam na nila ang iba pang paraan para hindi mabigla, hindi mabulaga ang publiko sa biglaang taas presyo ng mga agricultural products. Una po rito ay siniguro naman ni Laurel na sapat ang supply ng bigas sa bansa matapos mag-import noong Enero. Sa talaan naman ng PSA, mas bumilis ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo ng maitala ang 2.4% na inflation rate nitoong buwan ng Pebrero. Bigla ko tuloy naisip laka yung mga nakapagkabit na ng solar-powered na mga ilaw, kuryente. Yung renewable energy. Makikinabang sila ngayon dapat talaga. nung pa pala pinagwagwagan. Dapat yan trinabaho ng Department of Energy. Sana yung mga bubong natin may mga solar panel na. At meron na tayong mapagkukunan ng enerhiya. Diyos mio naman. Silet nagbibis. Oo nga, Miss Let, ano ba ang bago ngayon? Mas mura na ba ngayon? Baka magmahal ulit kasi nga ganyan eh. Ganun ba yun? Oo, in demand. Abay, sumunod sila sa kaisipan ng mga negosyante na mas mura pero mas maraming bibili. Sana. Maliit ang ano, tama ba yun? Punti ang presyo, malaki ang kita. Dahil ang daming bibili. Samantala sa iba pa nating mga balita, tatagal daw po ng 4 hanggang 8 linggo ang giyera sa pagitan ng Iran kontra sa Amerika at Israel. Ito po ang pagtaya ng DFA batay sa report ng kanilang tinatanggap mula sa iba't ibang foreign posts. Sa hearing po sa Senate Committee on Foreign Relations na pinamumunuan ni Senator Erwin Tulfo, sinabi po ni Assistant Secretary Herminia Usudan ng DFA na sa kanilang impormasyon ay nagdagdag pa ng mga missile ang Estados Unidos sa Iran. Hindi ito gaya ng naunang Iran-Israeli war na tumagal lamang ng 12 araw. Kaisa sila sa panalangin na sana ay hindi na ito tumagal upang hindi na mas maging kawawa pa ang ating mga kababayang OFW. So the projection
from the reports that we receive, it will take 4 weeks to 8 weeks. It's not like the previous Israel-Iran war, which only took 12 days. Because of this, we received reports that Iran would like to negotiate, but it was discounted by the Iranian government. And Trump has said yesterday that he's more ready for war this time. So we hope it will end soon, but Assistant Secretary Herminia Usudan ng Department of Foreign Affairs. TNT Tomorrow's News Tonight. Standby pa rin po sa iba pang mga malalaking mga balita sa Tomorrow's News Tonight. Naku, yung ating mga babayan na gustong magpa-repatriate mula po sa Middle East, abay dumarami daw po, ha? Ay, Diyos mio naman, no. Marami na naman na mawawala ng trabaho dyan sa Middle East. Kaugnay po nitong nangyayari pong tigmaan po dyan. Batuhan ng mga missile. Na ano ba naman yan? President Trump, tama na, ha? Huwag na ho ninyong paabutin ng 4 na linggo o 8 linggo. Ano po? Samantala naman, 2 ang naaresto ho sa pagbebenta ng isang 5-day-old na baby, ha? Diyan po sa may San Pedro, Laguna. Samantala sa ating pong TNT Global News, Indonesia magpapatupad daw po ng age limit sa social media para sa mga chikiting. Sa sports, Signal Super Spikers wagi kontra Zeus Coffee sa PVL All Filipino Conference 2026. At sa showbiz, Miss Andrea Del Rosario abay nagpa-opera daw, ha? Dahil sa kanyang false eyelashes. Ano kayo nangyari? Pilipinas ang oras, alas 9:33 ng gabi. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na tumikmancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma
Baha at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Flash Report. Flash Report!
May sunog! Ano Ala! ba naman yan, no? Naku, hindi lang isa, kundi dalawa daw po. Sa magkaiwalay na lugar, dyan po sa Quezon City at sa Rizal. Ating alamin sa report ni RH27 Noche Kakas. Noche! Lakay Ray at Akises, malaking sunog ang sumiklab ngayong gabi dito sa dalawang lugar sa Quezon City at sa bayan ng Binangunan, Rizal. Sa Dia Road, Barangay Pinyahan, Quezon City, itinaas na sa ika-4 na alarma ang sunog sa mga bahay na karamihan ay yari sa light materials. Patuloy ang responde ng pamatay sunog na pinangambahang kakalat pa ang apoy. Kasabay rin ng sunog, Lakay Ray at Kises, sa Binangunan Public Market, isa itong palengke sa bayan ng Binangunan sa lalawigan ng Rizal ang nasusunog at nakataas sa ikatlong alarma at patuloy rin ang pagsisikap ng pamatay sunog, partikular na ang Binangunan Bureau of Fire Protection at maging ang mga fire responders na Fire Volunteers Group. Noche, yung sunog sa QC, ano to, residential ba ito? Ang assessment ng Quezon City BFP, informal settlers sa Lakay Ray na yari sa light materials. Yun ang assessment. At sa ngayon ay sinisikap din na maapula dahil... Anong alarma sa Quezon City? Anong alarma na sa Quezon City? Sama, ika-4 na alarma. Naku, laki na ng sunog. Ika-4 na pala, ha? Oo, nasa fourth alarm. Malapit ito, Lakay Ray, kung familiar ka, sa may... area ng PDEA. Yung PDEA headquarters. Medyo may kalayuan ako. Pero malapit-lapit din doon ng lugar. At doon ang pasok no, sa may EDSA northbound. Papasok doon sa may NIA Road. Lakay Ray. Ayan. Pamilyar ka dyan sa lugar na yan. Yung palengke naman sa Rizal, anong alarma yung palengke sa Rizal na nasusunog? Yung sa Binangunan Public Market naman, Lakay Ray, nakataas sa ikatlong alarma. Naku, malaki yung na rin. sunog sa malaki na rin. Yung bayan ng Binangunan. Sige. Salamat, Noche, ha? Sana naman mapula ka agad. Mga na-follow report, balik sa inyo, Lakay Ray at Kises. Salamat sa report na yan, Noche Kakas. Flash Report. Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report! Samantala sa Pandibulacan, yun daw pong suspect sa panloloob sa isang eskwelahan doon na aresto na. Ibalita mo yan, Federico Manalili. Kisa sa ito nga sa ginawang joint operation ng mga otoridad ng Pandi, Balagtas, Nasagaray at Giginto PNP, nagresulta nga ng pagka-aresto yung suspect sa pangloloob ng isang eskwelahan sa may barangay Batang Sili sa Pandi, Bulacan. No, ito yung isang construction worker at 30 taong gulang at residente ng barangay Bulihan, Lari de Lalawigan din ng Bulacan. Patay sa ulat na tanggap ni Police Lieutenant Colonel Sian Ligornio, Chief of Police ng Pandi PNP, isang insidente nga ng pangloloob sa eskwelahan ng Matias D. Salvador Elementary School noong Marso 4 at 2:34 na madaling araw. Ang nangyaring insidente, agad nagsagawa ng joint operation ng mga otoridad sa ginawang tracking at sa mga nakuhang mga impormasyon at kuha din ng CCTV. Natuntun na yung kinaroroonan ng suspect sa may area ng barangay Pulong Gubat, Balagtas, Bulacan, Marso 5, alas 4 ng hapon ito yung nasukol nga at kanyang pinagtataguan. At sa nabawi din sa suspect, yung mga ninakaw niya tulad ng sakong bigas, lower gadget ng mga eskwelahan. At nakumpiska rin sa suspect yung dalawang motorsiklo at siya na rin na inimbestigahan kung ito yung mga nakaw rin. Sa ngayon nakapita sa custodial facility ng Pandi Municipal Police Station ang arestadong suspect habang ito yung naharap sa mga kaukulang kaso. Federico Manalili para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Ka-Feds Manalili. TNT Tomorrow's News Tonight. Sari pa rin po mga balita. Nakauwi na ho sa Pilipinas ang 33 FWs
na na-stranded dahil po sa bakbakang Amerika, Israel at Iran sakay ng Emirates Flight EK336. Lumapag po ang eroplanong sinakyan natin mga pabayan sa Terminal 3 ng NAIA kanina pong umaga at sila po ay personal pong sinalubong ni DMW, Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak at iba pang opisyal ng pamahalaan. Binigyan ng mga FW ng tulong at suporta ng iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad nga po ng DMW, Overseas Workers Welfare Administration OWA at Department of Social Welfare and Development. Halos 2,000 Pilipino naman sa gitnang silangan ang gusto na rin pong makabalik, magpa-repatriate pabalik sa Pilipinas. Kaabon na sa 279 na mga Pilipino, kabilang po ang 25 OFWs ang nagbalik bansa mula sa Middle East. Samantala, muli namang nagbigay ng katiyakan si Secretary Hans Leo Kakdak ng DMW na magsisimula ng repatriation by land para sa mga OFW sa iba pang bansa sa Middle East. Ayon kay Secretary Kakdak, may 5 bansa na silang identified na maaaring pagdalhan sa mga OFW. Ang ginagawa lang nila ngayon ay koordinasyon sa mga host countries at mga bansang tatawiran ng border at ang pagtiyak na ang ruta na dadaan ay ligtas sa ating mga OFW. Mahigit sa 1,400 ang nagpalista na gustong magpa-repatriate ngunit hindi na agad o hindi agad sila mailalabas dahil sarado pa ang mga airport. Meron po tayong at least 5 countries na tinitignan ngayon kung saan nagsisimula na po ang repatriation effort. We have identified designated meeting points, exit points, temporary relocation points. Exit points, because the airports are closed, will be by land. So we have identified every land border crossing per 5 countries. And we have prepared the logistical aspects of repatriation. Ang number 1 payo po ng ating Pangulo, ensure, number 1, coordination with the host countries, and number 2, the safety in the repatriation process. Yan po si Secretary Hans Leo Kakdak ng DMW. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, tuloy naman ng kanyang biyahe patungong New York, USA si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pre-departure briefing sa Malacanang, sinabi ni Foreign Affairs spokesperson, Assistant Secretary Angelica Escalona, na dadalo daw po si Pangulong BBM sa pagbubukas ng 70th session ng Commission on the Status of Women sa United Nations o UN. Ayon po kay Escalona, magbibigay din ng mensahe ang Pangulo sa gaganaping special session ng UN General Assembly. Layunin daw po dito na makakuha ng karagdagang suporta sa kandidatura ng Pilipinas na maging non-permanent member ng UN Security Council para po sa taong 2027 hanggang 2028. Binigyan din ng DFA ang kahalagahan ng biyahe ng Pangulo na napapanahon para manawagan ng kapayapaan sa gitnang silangan. Ang UN ang pinakaangkop na lugar upang manawagan ng ating Pangulo para sa kapayapaan sa Middle East at sa kaligtasan ng lahat ng mga sibilyan, lalo na ng ating mga kababayan. In fact, in 2 meetings, the President will offer a voice from our region, from developing countries, and call for restraint, respect for international law, including the UN Charter and humanitarian law, and for all concerned to return to the negotiating table for peace. Yan po mga kaibigan, si DFA spokesperson, Assistant Secretary Angelica Escalona. Pinasusupi na naman ng National Bureau of Investigation ang 18 nagpakilalang dating Marines na nagsilbi umanong bagman at security aid ni resigned Congressman
Zaldico. Kinumpirma po sa DZRH News ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na pinasisipot niya ang mga ito sa susunod na Miyerkules. Pinaiimbestigahan na niya sa Bureau ng Office of the Ombudsman ang alegasyon ng mga dating sundalo, gayon din ang kanilang identity, background at kredibilidad. Una nang hinimok ng direktor na si Attorney Levy Baligod na voluntaryong isumite sa kanilang affidavit ng ex-Marines. Idiniin din niya na ebidensya ang direksyon ng investigasyon. Wala itong intensyong baliwalain o i-discredit ang expose ng kampo. Sa alegasyon naman ng dati umanong miyembro ng Philippine Marines, nag-deliver sila ng mahigit 800 bilyong piso sa mga opisyal ng gobyerno kabilang na kina PBBM at dating House Speaker Martin Romualdez mula 2022 hanggang 2025. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, tinakda naman sa Abril 7 ng taong ito ang simula ng graft trial ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at 6 na kapwa akusado sa Sandigan Bayan. Ito po ay may kaugnay naman sa Manoy Manumalyang 92.8 million pesos na flood control project sa Pandi, Bulacan na pininiwala ang isang ghost project. Bagamat nakapagpiyansa ng 70,000 piso para sa kasong graft, nakapiit pa rin si Revilla sa New Quezon City Jail sa Payatas. Ito po ay dalaman sa naharap din siya sa kasong malversation na non-bailable offense kaugnay pa rin ng nasabing proyekto. Samantala, hihirit naman ang kampo ni Revilla ng petisyon para makapagpiyansa sa malversation case kung saan itinakda ng graft court ang pagdinig simula Abril 6. Samantala, iniimbestigahan na rin ng NBI ang posibilidad na konektado sa impeachment raps laban kay Vice President Sara Duterte ang umano'y banta sa nagpakilala niyang bagman noong 2022 elections na si Ramil Madriaga sa kulungan. Sabi sa DZRH News ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, nagpadala na siya ng ilang ahente sa Camp Bagundiwa sa Taguig para bantayan ang seguridad ni Madriaga. Pero sa panig ng Bureau of Jail Management and Penology, walang banta sa buhay nito sa kulungan. Una nang sinabi ng kampo ni Madriaga na may nagtangka rin umanong manuhol sa kanya ng hanggang 1 bilyong piso kapalit po ng hindi pagtestigo laban sa pangalawang Pangulo. May ugong din na sa kulungan tungkol sa hanggang 5 milyong pabuya para sa sinumang makapapatay sa kanya sa loob ng selda. Noong Miyerkules, kinasuhan ni Duterte ng perjury si Madriaga dahil sa malisyoso at walang batayan umanong akusasyon. Samantala, huli sa akto ang magpartner na manoy binibenta ang isang 5-day-old na sanggol na lalaki sa halagang 70,000 pesos sa San Pedro, Laguna. Ayon po sa PNP Women and Children Protection Center, gagamitin sana raw po makukuha ang pera para bayaran ang hospital bill ng ina ng bata. Sa pagpupulong sa Campo Grame, sinabi ni WCPC Chief Brigadier General Maria Sheila Portente na isang araw pa nila minamanmanan ng babaeng suspect. Naniniwala naman si Portente na matagal nang gawain ng suspect ang ganitong kalakaran. Naharap po mga suspect sa patong-patong na kaso sa paglabag ng Anti-Trafficking in Persons Act at Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Samantala, sa iba pa nating mga balita, kalaboso naman ng isang 30 anyos na lalaki matapos mahuling nagre-record ng video ng isang biktimang bagong ligo sa Santa Ana, Maynila. Kinilala po ang suspect ni si alias Mando, residente ng Barangay 773. Batay sa ulat ng MPD Station 6, magbibihis na sana ang biktima nang mapansin ng isang cellphone na nakasingit sa kisame ng kanilang bahay. Matapos sumigaw ang biktima, nakarinig siya ng taong tumalon at nakitang papasok sa pinto. Ang suspect kaya agad na nagpasaklolo ang babae sa kanya. Dinala po ang dalawa sa barangay hall kung saan kusang ibinigay ng suspect ang kanyang cellphone. Sa pagsusuri, tumambad na recently deleted folder ang video ng biktima habang nagbibihis. Naharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9995 o Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. TNT
Top News Trending Worldwide. Sa ating pong TNT Global News, Indonesia magpapatupad daw po ng age limit sa social media para sa mga bata. Ibalita mo nga yan, Wina Pearl Hesoro, Miss Wina. Magpapatupad ang Indonesia ng age limit sa paggamit ng ilang digital platforms upang maprotektahan ang mga bata laban sa panganib sa internet. Ayon sa Ministry of Communication and Digital of Indonesia, sisimulan ng pagpapatupad ng bagong patakaran sa March 28, 2026 sa ilalim ng Government Regulation No. 17 of 2025. Sa ilalim ng regulasyon na nilagdaan ni Prabowo Subianto noong March 28, 2025, kailangan na 16 years old pataas ang mga user para makagamit ng mga high-risk digital services, habang 13 years old naman pataas para sa mas mababang panganib na platforms. Layunin ng patakaran na panagutin ang mga technology companies na hindi tumutupad sa tungkulin nilang protektahan ang mga bata online. Batay sa datos ng gobyerno, may humigit kumulang 229 million internet users sa Indonesia at halos 80% ng mga bata sa bansa ay gumagamit rin ng internet. Para sa TNT Global News, ito si Wina Perlasoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNT Sports and Games. Samantala sa ating sports, Signal Super Spikers wagi kontra Zeus Coffee sa PVL All-Filipino Conference 2026. Kyle Bulyas sa detalye. Nakakuha ng 3-0 na panalo ang Signal Super Spikers matapos nilang talunin ang Zeus Coffee Thunderbells sa scores na 25-18, 25-23 at 25-22 sa All-Filipino Conference ng Premier Volleyball League. Nanguna rito si Vanny Gandler na may 20 points at sinundan naman ni Jel Cayuna with 13 excellent sets at 4 points. Dahil dito, pasok pa rin sa qualifying round ang Super Spikers sa record nilang 5 wins at 2 losses. Samantala, mayroon namang 1 win at 6 losses ang Zeus Coffee sa conference na ito. Binuhat sila ni Nanchini Arroyo at Thea Gagate na may kapwa 11 points at sinundan naman ni Jovelyn Gonzaga with 8 points. Para sa TNT Sports, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Kyle. Sa ating showbiz, Miss Andrea Del Rosario, abay sumailalim daw po sa operasyon dahil po sa kanyang false eyelashes. Ating alamin sa report ni Don Carlos. Don. Sumailalim si dating Viva Hot Babes member at actress Andrea Del Rosario sa isang minor surgery para sa kanyang mata. Ang nasabing operasyon ay dahil sa paggamit niya ng false eyelashes. Sa kanyang Facebook post, napa-ouch na lamang actress habang may takip na bandage ang kanyang kanang mata. Nito lamang umaga, nag-update pa si Andrea sa kanyang mga followers tungkol sa gagawing operasyon dahil sa kuliti. Napa-hashtag na lamang siya ng hashtag clean your brushes at hashtag no to fake lashes. At yan ang trending na balita para sa TNT Showbiz. Ito si Don Carlos ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Don Carlos. TNT Tomorrow's News Tonight. Salamat po sa matumutok po sa ating balitaan sa Tomorrow's News Tonight. Thank you sa buong persa ng DZRH News. Maraming salamat sa DZRH Radio, Television, maging sa ating digital. And of course, sa ating mga kasamahan dyan sa DZRH Malanday Transmitter. Hindi po mga lingkod, sina Ray Sibayan. At Kisas Habson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, ang minuto bago sumapit ang alas 10 ng gabi.